Good morning mga ka-PNM. Ngayon po ay alas 5:15 ng umaga dito sa Japan. Nandito tayo ngayon sa harap ng Seventh Adventist Church dito sa Kujokori. Ito po yung pinost natin na unang destinasyon ng pag-aralan natin ministry. At ito nga, mataas ng araw, pero alas 5:15 pa lang ng umaga. Gusto ko pong i-share sa inyo ngayon ang isang mahalagang pangyayari dito sa church nito sa isang kapatid na matagal na nag-backslide. Actually, sila po yung nagsundo sa amin kahapon sa airport. At muli namin napag-usapan ang napakaganda kanyang kwento. Siya po ay 35 years na dito sa Japan at matagal po siyang nawala sa pagsimba, nawala sa pananampalataya. Subalit, nasa kanyang puso na maghanap ng simbahan at talagang gustong makabalik sa pagdalo. Subalit ang problema dito sa Japan dahil nga dito po ay 1 to 2% lamang ang Christian religion. At syempre, sa Christian religion na yon, kasama dyan yung Catholic, mga Protestant. So napakaliit lamang na portion to ng Seventh-day Adventist. At hindi niya alam kung saan niya hahanapin yung Seventh-day Adventist Church. Subalit isang araw, napadaan po siya sa church nito. At nang makita po niya, mayroong cross. Ay tuwan-tuwa siya. Bakit? Sapagkat alam niya na pag may cross, ito ay Christian church. Kaya tinandaan niya at bumalik siya. At sakto na sa kanyang pagbalik ay maraming tao sapagkat araw ng Sabado. At nagtanong siya, anong simbahan ba ito? At nalaman niya na ito nga po ay church na hindi kumakain ng baboy. Tuwan-tuwa siya at sabi niya, ito na nga yung church na hinahanap ko. At alam niyo po kung bakit? Bagaman sa atin sa Pilipinas ay maraming allergy sa cross, na ito ay sa Katoliko na, sobrang negative po sila. Subalit sa isang bansa na katulad dito, na napakakaunti lamang ng Kristiyano, nilalagyan talaga yan ng cross. Palatandaan na yan ay Christian. Kung nagkataon na walang cross ang church na ito, baka hanggang ngayon, hindi pa nakakabalik ang ating kapatid. Isa siya sa pinaka-active dito sa church na ito, ang kanyang family. Actually, sila po yung sumundo sa ating kahapon at naikwenta nga niya ito. Sa makatuwid, sa mga tao na nag-iisip na ito po ay isang masamang sign sa Pilipinas, maaaring isipin natin gano'n. Subalit sa ibang bansa na non-Christian, napakahalaga nito. Si Mrs. White ay may binanggit, to remove the cross from the Christian is like blotting the sun from the sky. Pag inalis ang sign ng cross sa sangkakristyanuhan, para kang nag-alis ng araw sa langit. Imposible ito sapagkat ito ay sign ng Kristiyano na nananampalataya na minsan mayroong Kristong ipinako sa cross at ito po ang paraan ng kaligtasan ng lahat. Abangan niyo po ang mga susunod naming gagawin programa dito po sa ating paglilibot sa bansang ito sa Japan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayon ay akin, ikaw ay pinasalamatan. Ang pag-ibig mo'y higit sa aking mga kasalanan. Tinanggap mo ako na parang walang kapintasan. Inaring ganap sa dugo ni Kristo na pinahirapan. Nagdusa't namatay para sa aming mga makasalanan. Sa krus iyong ipinamalas ang habag na wagas. Buhay kong alay sa iyo hanggang wakas. Ngunit ang katotohanan, hindi mo ako iniwan, O Diyos na tapat. Salamat, hindi mo ako iniwan. Ako ay nagkasala, subalit muling kinalinga. Muling nadama ang init ng iyong pagmamahal. At ako'y iyong tuluyang binago sa
Sa magulong mundo ay sinagip mo ako. Sa iyong pag-ibig, ako'y muli